Loss is never final with God. Kaya ito nga po yung aking huling gustong, sa bahagi na ito, gusto ko makita ng lahat ito. Yung pangyayari na ito, between Edom and Israelites, ang itinuturo sa atin ito, bukod sa ang pride ay hindi dapat paghariin sa puso, hindi dapat maging masaya, di ba, over someone's pain or agony, hindi dapat ganon. Pero ito pang isa sa tinuturo sa atin ito. Kapag yung inaapi ay nanatiling mapagkumbaba, tutulungan niya ng Diyos at muli ang i-restore, bibigyan po yan ng mga katugunan sa kanyang panalangin at tandaan natin kahit ang hirap na ng sitwasyon, kagaya po ng nangyari po sa Israel, sa Jerusalem, sa Judah, tandaan natin, loss is never final with God. Naintindihan po natin yon? Ilang taon na nahirapan ng Israel, pero makita natin, hindi pa pala yun ang huling-huling bahagi ng buhay nila. Hindi pa pala yun katapusan para sa kanila. Kaya tandaan natin mga kapatid, kahit na parang disabled body ka na, parang physically unable ka na, di ba? Tandaan po natin lahat ng mga bagay, basta idinulog natin sa Panginoon, talagang bibigyan po tayo ng chance ng Panginoon para makarecover. Meron pong isang babae na ang pangalan po ay pakita nga natin, Kuya Gibbs. Yan, ang pangalan po niyan, maliit lang, ayun, nakikita nyo siguro, ayan. Si Johnny Erickson Tada. Yan, Tada, parang ganun siya. Si Erickson Tada. Yan. Ano po ang nangyari sa, ito pong picture na ito, nagpunta po siya. She visited Thomas Road Baptist Church and its pastor. Yan yung time na yan. So, ano ba ang meron kay Erickson Tada? Ano ang meron po sa kanya? Sa edad po niyang 17 years old, siya po ay nag-swimming. Kaya lang, parang na-misjudge niya yung lalim ng beach. Mula doon sa maliit na bato, tumalon po siya. Yun pala, ang babaw. Hindi niya alam na mababaw, akala niya malalim. So anong tendency? Anong mangyayari? Mapipilay. Alam niyo po, according dito sa kwento, simula dito sa leeg hanggang pababa sa spinal cord na pilay, na bali. At mula noon, simula nung 17 years old po siya, hanggang mag 70 years old siya, hindi na po siya nakalakad. Ganyan na lang siya. Pero alam niyo po, ang sabi niya, basahin po natin, handa, basa. Sometimes, God allows what He hates to accomplish what He loves. Nagigets niyo po yan? Minsan pinahintulutan ng Diyos na ayaw ko to Sabi nila, ayaw kong gawin sa iyo to, anak. Pero kailangan mangyari kung anong gusto kong mangyari sa iyo. Kaya pinahihintulutan ng Diyos minsan na nagsasuffer tayo. Kasi minsan, without suffering, we do not learn. Diba? We do not obey. We do not follow kapag walang suffering. Pero kapag nag-suffer na ang tao, doon nakikita natin na ito pala ay kalooban ng Panginoon. Kaya tandaan po natin mga kapatid, kapag tila huli na ang lahat para sa iyo, tandaan natin, God is still working for us. Amen? Patuloy na nananatili po na ang Diyos ay gumagawa para sa atin. Basahin po natin yung sinabi ko po dyan. Next slide. Handa, basa. God is never closer than when your heart is aching. Every time na you have heartaches, tandaan po natin, dyan parang mas malapit ang Panginoon. Diba? Tandaan po natin. Ang sabi po ng Isaiah 57 verse 15, ang sabi po doon, God has two thrones. First is the highest heaven and second is the lowest heart. Kung ikaw ay nasa pinakamababang kondisyon ng iyong puso, pinakaabang kalagayan, yan din naman ang luklukan ng Diyos. Kaya kapatid, kung wasak ang iyong buhay, wasak ang iyong puso, tandaan mo, hindi pa uli ang lahat. God is still working for you. God is still working for us. At ang isa sa pinakagustong-gustong luklukan, trono ng Diyos, hindi lang ang langit. Sabi nung binanggit ko kanina sa Isaiah 57 verse 15, yung pinakamababang puso, isa yan sa gustong-gustong luklukan ng Panginoon. Amen?